Mainit na laban to, Nery Colmenares at ang mga pro-impeachment camp. Gigil na gigil sa ginawang hakbang ni BP Sara na ipadismiss ang lahat ng reklamo laban sa kanya. Yan po ang ating pag-usapan sa araw nito mga kaibigan, kaya tutok lang! At isa na nga mga kaibigan si Nery Colmenares na umaray sa ginawang hakbang ni BP Sara na ipadismiss ang lahat ng reklamo laban sa kanya. Kaya panoorin natin ang kanyang pahayag mga kaibigan. No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once every year. Notice impeachment proceedings, not complaint. The first question is, when is a complaint an impeachment proceeding initiated? According to the Constitution, jurisprudence, and the rules, it is initiated if, one, it is referred to the Justice Committee, or two, if the articles of impeachment are signed by one-third at least of members of the House. Okay? Konting recap lang mga kaibigan, ating napag-alaman, alam naman natin na may una nang na-file na mga impeachment. 3 pa nga yun. Tapos itong pang-4 ang talagang lumusot sa Senado. Kaya yan ang issue ngayon. Kung legal ba yan or illegal? May nilabag bang na 1-year bar o wala? Ang ginawang aksyon ng Kamara sa pagpasa sa port impeachment. Kaya yan ang issue na pilit nilang i-prove na wala talagang nilabag na batas o walang nilabag sa konstitusyon. Samantalang sa grupo naman ng Defense ni BP Sara, meron talaga silang nilabag na batas regarding sa 1-year bar na nakapaloob sa konstitusyon. Kaya yan ang pinagdidibatihan ngayon mga kaibigan. So many were surprised where they're claiming that because as far as everybody is concerned, there's only one impeachment proceeding initiated now, and that is in the Senate. So where is this more than 3 impeachment proceedings coming from? Their allegation actually, Karen, stems from the fact that 3 impeachment complaints were filed with the Secretary General, and the Secretary General failed to transmit it immediately in violation of the House rules. So basically, they're claiming... So sa side ni Nery Colmenares mga kaibigan, ang sa side niya, yung 3 unang ipinasa kasi na impeachment ay hindi talaga, kumbaga hindi tumuloy, hindi natuloy. Kubahawak lang siya ng Secretary General. Alam naman natin mga kaibigan na ang trabaho ng Secretary General ay mag-accept then magpasa. Kumbaga sila ang facilitator. Yun na nga, ang point ni Colmenares mga kaibigan, hindi daw matawag na labag sa konstitusyon yung 3 unang ipinasa na impeachment complaint kasi nga daw hindi daw ito napasa sa Committee in Justice. Yun ang kanyang point. Kaya hindi talaga daw ito lumabag sa 1-year bar na nakapaloob sa konstitusyon. Yun ang kanyang side. Constitution, but not Well, the Constitution. they're claiming that it's against the Constitution, but if you look at their answer, it only means that the SecGen violated the rules by not transmitting it immediately. So So in other words, ang biniblame ni Nery Colmenares ay yung Secretary General. Hindi niya tinugunan yung kanyang trabaho at ang nilabag lang daw nun ay ang House rule, hindi ang Constitution. Yun ang point niya. In other words, hindi talaga mabilang yun as totally impeachment complaint yung 3. Kaya hindi daw talaga nilabag ng Kamara ang 1-year bar na issue na yan. And of course, the prosecution will say, does that violate the Constitution? That's the first thing, because the Constitution didn't say what immediately means. Now we go back to the forthwith issue. And secondly, why should the taxpayers, the Filipino people's cause of action against a corrupt public official, for example, be compromised merely because the SecGen, failed to do its duty, if it is true that the SecGen failed to do its duty. So I think the 1-year bar rule is going to be dismissed by any court, including the Supreme Court, because there is, as far as everybody is concerned, there is only one impeachment proceeding initiated as of now, and whatever... Ayan. Disagree ako dyan mga kaibigan na sinasabi niya na kung kahit saang
korte daw, i-dismiss na daw talaga yung argumento na yan. Then kung totoo yan, remember, si BP Sara nagpasa na ng petisyon February 18 sa Supreme Court. Kung totoo yung sinasabi mo, edi sana may sagot na. May tugon na ang Korte Suprema. Na-dismiss na sana ang reklamo ni BP, ang petisyon. Bakit hindi pa? Bakit hindi pa Attorney Nery Colmenares kung totoo yung sinasabi mong ibabasura lang yung reklamo ni BP, ang petisyon ni BP? Kahit ano pang korte. The SecGen committed during the filing of the impeachment complaint is but a mere violation of the rules of the House. Okay, so attorney, balikan po natin, because this is the fourth impeachment that has been sent to the Senate. Yung impeachment complaint against former President Joseph Estrada. Now, there also wasn't just one complaint. I remember were there 2 or 3, but in the end, the House then consolidated the complaints. Is that correct? You remember? Correct. Yes. So, kinonsolidate nila ang complaint at naging isang complaint na lang yun na ipinasa sa Senado. Ito Yes. kasi, the first complaint had 70 plus signatures, right? Wherein Laila de Lima was a spokesperson there. And then there were too many articles of impeachment. Diba? Ang daming articles sa una. Sa second, nandun po kayo, ilang articles ang nandun? Isa lang, lang. well, there is only one act, the 125 million and the 612 million confidential funds. There's only one. Then That may was, pangatlo, iba pa yon ang nag-file. yes, there is Okay. another complaint filed with the Secretary General. So it's this fourth complaint that was signed by the majority of the members of the lower house, whose first signature was Representative Sandro Marcos. Ang tanong dyan guys, bakit nagkaroon ng paiba-ibang complaint? Biruin nyo 4, tapos yung pang-4 ang lumusot. Kung tutuusin natin, kung lahat kayo anti-Duterte, anti-BP Sara, bakit hindi kayo nagkaroon ng solid as one? Naging isa na lang ang plano ninyo. Bakit nagkaroon pa ng 4 na complaint? Isa lang masasabi ko dyan. Yang 4 na yan na grupo na yan, gustong magpasikat, magpa-preskon, bumango ang pangalan. Kaya nag-una nag-file, nagpa-preskon yun, di ba? Pangalawa, 3, o di ba ganon. Kasi nga, atat na atat kayo na mag-file ng impeachment, kaya walang quorum na nangyari. Kumbaga, iba't ibang grupo ang nagpa-file. Kaya ang nangyari ngayon, nagkaroon ng issue regarding dyan. Kung meron ba kayong nilabag na 1-year bar o wala. Dahil na rin sa gagagawan nyo. Kung nagkaroon lang kayo ng pagmi-meeting, kumbaga lahat ng grupo ng mga anti-BP Sara, nag-build up ng isang strong na kaso, edi sana wala nang issue regarding sa 1-year ban. Pero dahil gusto nyong sumikat rin, yun ang issue dyan eh. Gusto nilang sumikat. Di ba? Uy, ako ang nag-file niya, no? Di ba? Kasi nag-file ka ng complaint, makikita yan eh, kung sino ang nag-file. Kaya gusto nilang sumikat. Pero ang nangyari dyan, dahil sa ginawa yon, nagkaroon din ng problema. Sino ang nagka-problema? Kayo lang din. Kaya mas lalong napatagal. Alangan naman bawalan nyo si BP Sara magreklamo na, ops, may 1-year bar na nilabag to. Kasi pang-4 na file to, di ba? Kaya ngayon, nag-iiyakan kayo ngayon. Dahil nga, nire-release ni BP ang issue na yan. Which is, hindi nyo pwedeng i-question. Dapat sagutin nyo. Di ba? So yun na nga, sinagot nila na wala daw talagang nilabag na 1-year bar ang Kamara regarding sa impeachment na yan. Kaya tuloy natin. Ang tanong, bakit hindi na lang attorney kinonsolidate yung 4 na complaint? Yung tulad ng ginawa kay dating Pangulong Joseph Estrada. Parang nangyari, the 3 complaints were ignored. The Secretary General did not take action and only took action with a 4th complaint. Ba't di na lang pinagsama?
Yes. Well, actually, the fourth complaint contains almost all of the grounds or acts mentioned in the first three impeachment complaints. So basically, what probably the members of the House did was to put in all the complaints from the three and consolidated it into an article of impeachment and transmitted it to the Senate Oo. rather than refer it to the to the Congressional Committee on Justice. So, yeah, they practically consolidated. I see in the fourth And they did impeachment. not announce. They did not Pardon? announce the consolidation. Well, I don't know if no, I didn't hear if they announced it, Yes, but they did that's not not. a requirement. That's not a requirement for them. Whatever their basis was, the Diyan mo talaga makikita mga kaibigan na sa plano na yan, sa impeachment complaint na yan, merong nagamando. 'Di ba? Merong nagabandonan. Merong nakatutok ba? Kasi ang nangyari yan, bakit yung impeachment na 1, 2, 3 hindi man nila pinasa sa Committee on Justice? Bakit hindi ipinasa ng Secretary General? Hinawakan niya lang. So in other words, may nagmando na, ops, hintayin pa natin yung pang-apat kasi yung pang-apat parang mas mabigat yon. Kasi remember mga kaibigan, ongoing ang hearing nun sa Good and Government na committee ni CHOA. So I think ang report doon, yun ang hinihintay nila. Kasi yun ang ihaplak nila sa fourth impeachment. Kaya ang nangyari dyan, nakatiwangwang yung tatlong impeachment doon sa Secretary General. Kaya I'm sure meron talagang nagamando dyan. Hindi yung tipong yung mga nag-file, yung mga individual, nga sila lang talaga man. I don't think so. Meron talagang nagmando mga kaibigan. Tuloy natin. fact is more than one-third signed it, and even the three impeachment complainants, at least the two impeachment complainants, the members of the House who endorsed the impeachment complaints, the first and the second, also signed the articles of impeachment. So, in the end, yeah, I guess the one-year bar is a very strange argument because everybody knows, even the senators, I think, because some of the senators there have been through impeachment complaints before under Gloria Arroyo. They would know that there's only one impeachment proceedings. That's what the Constitution says, not the number of complaints. Or is it precisely the reason why the impeachment complaint, the first, second, and third, was not acted upon? In other words, it was submitted, but the House technically did not act on those. Yeah, kasi nga paano pa eh. Pinahinog pa eh. Pinahold. Meron nga nagmamando. Hold mo nyo muna yan ha. Hold nyo muna kasi yung pang-apat yung malupit. Parang ganun ang nangyari mga kaibigan. Is it primarily because of the one-year ban? In other words, do you think the House leaders waited for an impeachment complaint that was more concise, Oh. more solid, more firm? Yeah. Do you believe that's why? Because you also asked, In other words, Attorney Nery Colmenares, hinintay nila yung pinakamalupit na complaint. In other words, yung ano mo, yung impeachment complaint mo na ginawa mo, hindi daw yung malupit. the question, why wouldn't you act on a complaint? Is Yes, that well, even allowed? Yes. Well, actually, we consider our impeachment complaint, the second, is very Yeah. solid, very firm, and only concise, very Oh, ipagpalagay na yun, solid pala. Pero bakit hindi ipinasa sa Committee on Justice? Hindi ipinasa sa Committee on Justice kung solid yun. Kasi nga may nagmando. concise because it focuses on one of the strongest cases. I don't know what the reason of the House is, and if there was any Are reason you sure? Hindi mo talaga alam? at all where the Secretary General failed to transmit it immediately, but he's in the rules of the House, Karen, the SecGen is, we don't file stuff in the SecGen. We don't file a bill there. The SecGen doesn't receive anything from us. So he is always bypassed in the entire process, only in this impeachment complaint. Because a bill or a resolution, we will file it with the bills and index in the House. So it's not really clear what the SecGen's role is. When do you transmit? So I guess that's the question of the Vice President. But again, going back to the Constitution says
only one impeachment proceeding shall be initiated, and the fact that there are 3 complaints filed before, or 4, or even 10 doesn't matter, because that's what happened with Gloria Arroyo before. When 3 or 4 impeachment complaint with Attorney Lozano always filing the first. In the end, though, there is one impeachment proceeding initiated, even if there were 4 impeachment complaints filed. So this is an old argument being raised by the Vice President, which has already been resolved by the Supreme Court. I disagree dyan, mga kaibigan. I disagree. Kumbaga, ang ibig mong sabihin yung issue na na-raise ni BP Sim na din sa kaso ni former President Gloria Arroyo? I don't think so. Bakit? Isipin natin, si BP Sara nagpasa na ng petisyon February pa lang. So kung pagbabasihan natin ang sinasabi mo na same lang, pareha lang, edi sana may tugon na sana ang Supreme Court. Na, BP Sara, meron na tayong nito. May kaso ng same nito dati at may sagot na ang Supreme Court na walang nilabag na 1-year bar. Bakit until now wala pang tugon ang Korte Suprema? Kung pagbabasihan natin ang sinasabi ni Nery Colmenares na the same lang ang issue na yan. 'Di ba? Oh. Paano 'yun? Edi sana sumagot na agad ang Korte Suprema kung totoong same lang ang issue na yan. Pero bakit wala? Ano sa tingin nyo, guys? Tama ba ang sinabi ni Attorney Nery Colmenares na same lang yung issue ni BP kang former President Gloria Arroyo? In other words, may sagot na ang Korte Suprema na walang nilabag na 1-year bar. Then why wala pang tugon ang Korte Suprema sa petisyon ni BP kung the same lang? Yan ang big question na nagdi-disagree ako sa sinasabi ni Nery Colmenares. Kasi kung totoo yung sinasabi mo, automatic na may sagot na ang Korte Suprema, di ba? No. So I think what's important for the viewers to realize is Isa pa, sa dami-dami nilang mga pro-impeachment individuals, si Nery Colmenares lang ang nag-raise sa case na yan, na nasagot na daw yan ng Korte Suprema. Wherein, hindi sana tayo aabot sa ganito, hindi na sana magkaroon ng motion to remand yung impeachment court sa prosecutor kung doon pa lang sa pagdidebate ng mga senador, in-raise na yan ni Coco Pimentel. O sabihin ni Coco Pimentel, Senator Bato, hindi na yung argumento mo na 1-year bar ay sunog na yan. Kasi nga, may sagot na ang Korte Suprema regarding yan. Wherein sinagot na to. Ang basis natin, yung kaso ni former Gloria Arroyo dati, na walang nilabag talaga ng 1-year bar kasi same lang ang issue na to Dapat ganun. Pero bakit walang nare-raise na gayon? Si Nery Colmenares lang. O ang dami-daming mga pro-impeachment dyan, individual. Walang nag-raise sa issue na yan. Walang nagsabi na, nasagot na to ng korte dati. Wala, di ba? Pangalawang basihan natin. Bakit wala pang tugon ang Korte Suprema sa petisyon ni BP kung the same lang? Di ba? Kaya I disagree sa sinabi ni Nery Colmenares na the same lang ang issue ni BP Sara kang former President Gloria Arroyo. In other words, magkaiba talaga guys ang sitwasyon ng issue na yan. Kaya sa ngayon wala pa talagang tugon ang Korte Suprema kung pagbibigyan ba nila ang petisyon ni BP o hindi. Ayan. Kaya hintay-hintay lang tayo mga kaibigan. Okay? At yan nga po ang pahayag ni Nery Colmenares mga kaibigan regarding sa kanyang sagot sa motion ni BP Sara na ipadismiss ang lahat ng reklamo laban sa kanya. So sinasabi niya na ang issue na to ay nasagot na dati ng Korte Suprema at wala talagang nilabag na 1-year ban o 1-year bar. Ayan. Pero base sa ating pag-analisa, base na rin sa mga pangyayari, actually ang malaking basis ko kasi guys, malaking basis ko why I disagree sa sinabi niya na ang issue na yan same kang former President Gloria Arroyo na sinagot na ito ng Korte Suprema. Ang basis ko talaga yung petition ni BP. Yun lang ginawa kong basis. Bakit nagkaroon ako ng opinion at nag-disagree sa sinabi ni
Attorney Neri Colmenares, mga kaibigan. Kasi nga, kung the same lang, dapat automatic na sumagot na sila sa petition ni BP na Madam Vice President, meron na tayong basihan na kaso nito before na wala talaga nilabag na 1-year bar, di ba? So yun na nga mga kaibigan ang pahayag ni Neri Colmenares regarding sa issue ng motion to dismiss ni BP Sara. Kaya sa next video na ating panoorin mga kaibigan ay isa namang anti-impeachment komento regarding sa sinasabi ng prosecutor na wala silang nilabag na 1-year bar. Ito po ang video panoorin natin mga kaibigan. Sumagot din ang batikang abogado na si Salvador Panelo mga kaibigan regarding sa issue na may nilabag ba ang prosecutor na 1-year bar o wala. Ito, pakinggan po natin. Tagapagsalita ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ni si Attorney Antonio Odi Bukoy na hindi raw nilabag ang 1-year bar rule sa impeachment proceedings laban kay Duterte. Aniya, ang tunay na simula ng impeachment ay nagaganap lamang kapag ang reklamo ay na-endorso sa House Committee on Justice, bagay na hindi nangyari sa unang 3 reklamo laban kay Duterte. Dagdag niya, ang reklamo na umabot sa Senado ay may lagda ng higit sa 2 bahagi ng mga miyembro ng Kamara, kaya hindi na ito kailangan dumaan pa sa komite. At sa ilalim ng 1987 Constitution, kung may sapat na pirma ang reklamo, ito na mismo ang nagsisilbing Articles of Impeachment at agad na pwedeng simulan ang paglilitis sa Senado. Kaya ani Bukoy, hindi daw nalabag ang 1-year bar rule dahil wala namang naunang reklamo na umabot sa yugto ng formal na pag-e-endorso sa komite. Okay. So yung argumento talaga ng mga prosecutor o mga yung pro-impeachment mga kaibigan, hindi talaga siya lumabag sa 1-year bar rule kasi nga hindi naman nasumiti daw sa Committee on Justice yung 3 impeachment complaint. Yon ang argumento nila sa mga pro-impeachment. Kaya pakinggan din natin ang pahayag ng anti-impeachment or naniniwala na may nilabag talaga na 1-year bar rule ang prosecutor. Po palagay ninyo, attorney, sapat ba ang paliwanag ng kampo sa prosekusyon na hindi nilabag ang 1-year bar rule sa impeachment ni VP Sara? Unang-una, ba't kang maaasahan? Nasasabihin ang tagapagsalita ng prosecution team na labag sa kanilang interest. Siyempre palaging pabor at pakontra sa kalaban. Natural lamang yan sa kanila. Pero natatawa nga ako dyan sa mga spokesperson na yan. Yung 3 bagay spokesperson ng iba't ibang opisina. Yung sa House, yung sa prosecution team, at sa impeachment court. Nagpapalig sila ng galing eh. Pagkakataon na sumikat eh. Kaya mapapansin mo ano mga pinagsasabi nila para mapansin ng media. Totoo. Pero suriin natin sa malumanay at malalim na pamamaraan. Yung mga sinasabi nila. Tingnan natin yung sinasabi niya sa impeachment na hindi lumabag. Matagal na ho natin. Sa programa natin, ulit-ulit na nga natin sinasabi yan. Yung wala pang impeachment yung sinasabi natin walang basehan ng impeachment complaint. At nung naghain nga ng isang impeachment complaint, tapos sinundan pa ng 2 at yung pang-4, isa tayo sa mga nagsasabi na mukhang may problema kayo dyan. Yung 1-year ban, hindi nyo sinusunod. Ang kanyang paliwanag, hindi naman dumaan sa committee rules yung 3. Kaya wala yun. Dahil ang sabi sa Ligang Batas, pag nakakuha ka ng 2/3 vote, hindi na dahil sa Committee on Justice, diretso na. Kaya nga nilagay sa Ligang Batas na pag merong complaint, ibigay mo agad sa, kung hindi tayo nagkakamali, within 10 days, ibigay mo 3 na days. dyan sa Committee on Justice nang mapag-aralan nila kung compliant sa forma at sa sustansya. 3 days working days yun guys. Pagpasa doon sa Secretary General,
3 working days dapat mapasa na agad sa Committee of Justice yun. And then, kung di tayo nagkakamali, within 3 days, bibigyan mo na sa plenary para desisyon na nila o ipapile nila o hindi. Eh, hindi nga nila sinunod eh. Kaya may problema talaga kayo dyan. Ayan. O kaya nga hindi ba kinu-question sa Korte Suprema? At pati na nga yung impeachment court, duda sila Mm. na lumabag. Kaya Ang problema dyan kasi sa prosecutor, mga kaibigan, parang iniisip nila ng ang impeachment court medyo nasa side ni BP Sara ba? Kinalaban nila, no? Yan ang mali dyan. pinabalik nila eh. Pinabalik nila. Yan ang nangyari dyan. Eh, kaya may problema talaga kayo. Na yan ay paglabag sa 1 year. So in other words, mga kaibigan, yung argumento ng kabila na hindi ito mabilang na impeachment complaint talaga kasi nga hindi naman naipasa sa Committee of Justice. Yung argumento na yon hindi pinapaniwalaan ni Attorney Salvador Panelo. Hindi niya ginawang basis yun. Ang point niya talaga, mayroon talaga kayong nilabag. Kaya, well, sa ganyang argumento, mga kaibigan, ang hihintayin na lang talaga natin ay ang sagot ng Korte Suprema regarding sa petition ni BP Sara. Oh, sila ang final sort of answers, di ba? Okay. Ban. Pero alam po ninyo, yung mga gustong magpa-impeach, actually na-impeach na, yung gustong pa-convict, Inday Sara. Kung hindi matuloy yung impeachment, o hindi mag-file uli kayo sa susunod na taon, Wala eh, gigil sila eh. Gigil sila, guys. Kaya ayaw nila na bitawan yan. Kasi kung magkaroon talaga ng 1 year bar, nilabag sila. So, hindi matuloy yung conviction ni BP. Maghintay pa sila ng 1 year. Ang tagal nun, di ba? Atat na atat nga sila eh. Ang daming atat na grupo. Kaya nga nagkaroon ng 4 na impeachment complaint eh. Kasi atat eh. Yung mga anti-BP Sara na grupo, atat. Siyempre maraming grupo na BP Sara. Kaya nag-file sila. Nag-file. Para rin man sumikat. Kasagsagan ng eleksyon yung mga kaibigan, di ba? Ganun lang. Para sumikat din eh. Papresko, kami nag-file ganito, ganyan. Ganun ang nangyari. Kaya dahil sa ginawa nilang ganyan, sa sobra nilang atat, sila lang din ang nagkaroon ng problema. Alam nga naman, bawalan nila si BP Sara magreklamo. Oops, may nilabag kayong 1 year bar. Kaya, I request, kaya nagpetition ako na ipadismiss yan. Kaya yun ang ginawa ni BP. So, hindi lang pwede bawalan si BP. So, yun ang argumento nila, mga kaibigan. Ang argumento sa kabila, hindi siya lumabag sa 1 year bar kasi nga yung 3 unang Pinay na impeachment ay hindi nakarating talaga mismo sa Committee of Justice at isa lang ang lumusot. Ang argumento naman ni Attorney Salvador Panelo ay may nilabag sila. Kaya ano sa tingin nyo, mga kaibigan? May nilabag ba talaga o wala? Paki-comment na lang po sa baba ang inyong opinion. Okay? So yun na nga po, mga kaibigan, summary lang ko natin ang ating video, mga kaibigan, sa ginawang hakbang ni BP Sara na ipadismiss ang kanyang kaso sa lahat ng mga reklamo regarding sa impeachment complaint na yan, ay maraming mga pro-impeachment ang nagbibigay ng komento na wala talagang nilabag na 1 year bar ang prosecutor. Meron namang nagbibigay ng komento sa mga anti-impeachment na meron talaga kayong nilabag na 1 year bar. At sinabi na nga ni Nery Colmenares, mga kaibigan, na ang issue na nire-raise ni BP Sara ay nasagot na daw ng Korte Suprema noon. Ang ginawa niya basihan ay yung desisyon laban kang former President Gloria Arroyo. Pero yung nga, nagkaroon tayo ng pag-disagree, mga kaibigan, regarding na rin sa basis natin. Ano ba yung basis na ginawa ko? Ang basis na ginawa ko, mga kaibigan, ay yung petisyon ni BP Sara doon sa Korte Suprema. Bakit? Kasi kung totoong same lang ang issue
na ni-raise ni BP sa issue ni former Gloria Arroyo, edi sana automatic sumagot na ang Korte Suprema sa petisyon ni BP na Madam Vice President, meron na pong desisyon ng korte nito regarding sa issue na to at disim lang naman ito. At napagdesisyon na noon na walang nilabag na 1 year bar. Ayan. Kaya disagree tayo. Super disagree talaga ako sa pahayag ni Nery Colmenares mga kaibigan na sinabi ang the same lang. Ang pangalawang factor na basis ko din mga kaibigan, kung totoo man yung sinabi mo na the same lang, then why that issue hindi na raise ni Coco Pimentel doon sa time na nagkaroon pa sila ng debatihan sa motion regarding sa remand? Dapat ni-raise na yan. Pero wala eh. 'Di ba? Kaya kayo mga kaibigan, paki-comment ang inyong mga opinion. Tama ba ako sa opinion ko o mali? May ginawa lang tayong basis eh. Yun talaga ang pinaka-basis ko, yung petition ni BP. Kasi kung meron ng sagot yun, kung sinabihan na si BP na same lang to sa ni-raise mong issue regarding sa 1 year bar, yung kang former Gloria Macapagal-Arroyo. 'Di ba? Wala pang sagot. Kaya I disagree sa pahayag ni Nery Colmenares. So yun nga po mga kaibigan, mainit talaga ang issue na yan. Sino ang tama at sinong mali? Meron ba talagang nilabag ang prosecutor na 1 year bar o wala? Ayan po, paki-comment po sa ating comment section mga kaibigan. But anyways, I hope nag-enjoy kayo sa topic natin sa araw nito mga kaibigan. Sa mga hindi pa naka-like and subscribe sa ating channel, huwag pong kalimutan. At kung nag-enjoy naman kayo sa ating content, huwag niyo pong kalimutan i-like ang ating video mga kaibigan. So that's it. Hanggang dito na lang mga kaibigan. See you on my next video. Bye-bye.